Bata, taga saan ka? May kasama ka ba? Hindi ko po maalala kung saan ang bahay namin. Hindi ko mahanap ang lola ko. Huwag ka na umiyak at mag-alala. Tutulungan ka namin na mahanap ang lola mo at ang bahay niyo. Sumama ka na muna sa amin sa barangay. Mapalad si JC at hindi siya mapapahamak dahil may maayos na sistema para matiyak ang kaligtasan ng mga batang nawawala katulad niya. Agad na dinala si JC ng mga tanod sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC. Ang BCPC ay pinangungunahan ng punong barangay at mga miyembro nito na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga bata sa kanilang nasasakupan sa bisa ng Republic Act No. 4881 at ng DILG Memorandum Circular No. 2005-07. Bata, anong pangalan mo? JC po. Ano ang pangalan ng mga magulang mo? Naaalala mo ba kung saan malapit ang bahay nyo? Huwag kang mag-alala, JC. May mag-aalaga sa'yo pansamantala na mag-asawa habang hinahanap namin ang mga magulang mo. Salamat po. Agad na sasailalim si JC sa foster care program at pansamantalang ipapangalaga sa lisensyadong foster parents ng barangay. Ang foster care ay isang programa ng DSWD na naglalayong bigyan ng pansamantala at planadong pag-aaruga ang isang bata sa tulong ng isang lisensyadong foster parent. Nais mo bang maging lisensyadong foster parent? Ang mga nagnanais maging lisensyadong foster parent ay maaring magtungo sa DSWD Regional Office na nakakasakop sa kanilang tirahan sa accredited NGO child placing agencies o sa local social welfare and development office sa kanilang lugar. Maari ding mag-inquire o mag-apply gamit ang DSWD website. Kinakailangan din na mag-fill up ng application form at dumalo sa foster care forum na isinasagawa ng DSWD at accredited child placing agencies. Narito ang mga requirements upang maging isang foster parent: birth certificate, medical certificate, certificate of employment kung may trabaho o kaya naman ay income tax return, clearance mula sa NBI o pulisya, barangay certificate, litrato ng aplikante at ng kanyang pamilya. Iba pang mga dokumento na maaring i-require ng social worker gaya ng marriage certificate kung kasal. Isusumite ang requirements na ito sa DSWD, Child Placing Agency o sa Local Social Welfare and Development Office. Mag-i-schedule naman ng isang home visit ang isang lisensyadong social worker sa foster parent applicant at gagawa ng isang home study report tungkol sa pagbisita na matatapos sa loob ng isang buwan. Pagkatapos nito ay isusumite ang kumpletong dokumento sa DSWD Regional Office upang mai-assess kung qualified ang aplikante na mabigyan ng license bilang isang foster parent sa loob ng 5 araw. Ang license ay valid hanggang 3 taon, depende sa kakayahan ng foster parent na mag-aruga at maaari itong i-renew o ipawalang visa base sa magiging evaluation ng social worker. Ang mga nagnanais maging foster parent ay kailangang umattend sa isang forum o seminar kung saan tinatalakay kung paano maging isang foster parent. Bukod sa foster care forum, nagsasagawa din ang DSWD ng iba't ibang training sa mga lisensyadong foster parents upang sila ay mabigyan ng sapat na patnubay hinggil sa nararapat na pagkalinga at maayos na pagtugon sa mga pangangailangan ng bata na nasa kanilang pansamantalang pangangalaga. Dumadaan sa proseso ng matching ang lisensyadong foster parent. Ang basihan sa pagrekomenda ng match ay base sa pangangailangan ng bata. Ang mga bata na kanilang aalagaan ay maaring nanggaling sa lansangan, mga batang inabuso at nai-rescue ng mga otoridad, mga may kapansanan, ulila at mga batang nasa bahay ampunan, edad below 18 years old. Ang pansamantalang pangangalaga sa mga bata ay maaring tumagal ng less than a month to 1 year o higit pa. Ito ay depende sa kalagayan at pangangailangan ng bata na manatili sa pangangalaga ng kanyang foster parent habang inaayos ng social worker ang kanyang permanent placement. Dadalhin si JC sa pangangalaga ni na Mr. and Mrs. Alfonso, mga lisensyadong foster parents na dumaan sa buong proseso ng aplikasyon na nabanggit kanina.
Magandang gabi po, Mr. and Mrs. Alfonso. Nandito na po si JC. JC, sila ang pansamantalang magiging foster parents mo. Ang lisensyadong foster parent ang pansamantalang mag-aalaga, kakalinga at magbibigay sa isang foster child ng kanyang pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tirahan, damit, maayos na kalusugan at edukasyon habang pinaplano ng social worker ang kanyang permanent placement gaya ng pagbalik niya sa kanyang biological parents o kamag-anak o sa pamamagitan ng pag-aampon o legal adoption. Sa pamamagitan ng foster care, inihahanda nito ang bata sa mental at emosyonal na paraan bago siya ilipat sa kanyang magiging permanenteng pamilya at tirahan. Patuloy ding nagsasagawa ng home visits ang social worker upang masigurado ang kalagayan at sitwasyon ng foster child habang siya ay nasa pangangalaga ng kanyang foster parents. Tandaan, ang foster care ay pansamantalang pangangalaga sa mga batang inabandona o nangangailangan ng espesyal na proteksyon upang mapangalagaan ang kanilang karapatan. Hindi ito dapat maging tulay kung ang nais ng isang potensyal na magulang ay mag-ampon ng bata. Ang mga bata ay mas mabibigyan ng sapat na pag-aaruga at atensyon sa pangangalaga ng isang licensed foster parent kumpara kung sila ay ilalagay sa bahay ampunan o residential care facility. Makalipas ang ilang buwan, si JC ay naibalik sa pangangalaga ng kanyang tunay na magulang matapos silang sumailalim sa Parenting Capability Assessment. Napag-alamang nawala si JC noong siya ay kasama ng kanyang lola sa palengke. Masayang-masaya si JC at nakapiling niya ulit ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Masaya din siya at nagpasalamat sa kanyang foster parents na siyang pansamantalang nag-aruga at kumalinga sa kanya. Nais mo din bang maging isang foster parent? Makipag-ugnayan lamang sa alinman sa mga sumusunod na ahensya. Ang proyektong ito ay inahatid sa inyo ng Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan ng Consuelo Zobel Alger Foundation. SWD